Makakasama natin ang legal counsel sa Supreme Court petition para kay FPRRD, si Attorney Israelito Torion, din po ng Jose Maria College of Law dyan po sa lungsod ng Davao. Attorney, maing gabi, Admar Vilando, kauban si MJ Mondihar dito po sa SMNI. Maraming salamat po sa inyong oras. Assalamualaikum din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Magandang gabi po sa kanilang lahat. I am very happy to be here again with you, gentlemen. Itong naging hakbang po ngayon ng Korte Suprema, Attorney, positive po ba ito or medyo dapat na una na itong gumulong, no? Kasi actually maraming nakapuna rin na maraming mga bagong hiling diyan sa Korte Suprema na mas nauna pa nila na napagbigyan ng pansin. Nagkaroon sila ng mga desisyon compare dito na kumbaga urgent nga, hindi po ba? Kasi nandun yung debate sa kung ito bang pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay naaayon ba sa batas, kasi sentro ng debate po, pero sad to say walang nailabas hanggang nandun na ang dating Pangulo. Nakapag-petition pa nga na mag-interim release, unang natanggihan, nag-motion ulit, natanggihan ulit, pero here comes na after nun, tsaka palang gumulong po itong proseso dyan po sa Korte Suprema, Attorney. Yes, medyo kaya nga pinipray natin, no, na ma-resolve na sana ito kasi it's been a VP Sara, sa awa ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, nag-decide kaagad yung Korte Suprema, and I was expecting na dito rin sana, dito sa petition for certiorari, kasi ito kasi pag-file ko nito kinabukasan may tatlong other petitions na ni-file ng habeas corpus petitions, di ba? If you remember. So, pero una itong sa aking kaso na na-file kasi we were able to file this at 4:42 in the afternoon prior to the airlifting of forcible airlifting of the former president to The Hague. Unlike the three other petitions na nandun na siya sa Hague pagka kinabukasan pa na file. And I was hoping na maaksyonan kaagad ito ng Korte Suprema, and hindi pa naman huli ang lahat. Maraming nagsasabi na parang moot and academic, na hindi po moot and academic kasi na-file natin ito prior to the airlifting, prior to the kidnapping of the former president. And the issues are, what you call this, still very justiciable kasi kinonsentrate natin yung issue sa continued cooperation. Meron pa bang obligasyon ang ating bansa na makipag-cooperate sa ICC even if since March 17 of 2019 hindi na po tayo miyembro po ng ICC? And this is a very justiciable issue that has to be resolved because kung hindi na po tayo miyembro, wala na tayong obligasyon, di illegal yung pag-kidnap po kay Tatay Digong. At saka ilang ulit ko nang sinabi, no? Maski sino mang napakagaling na abogado, maski anong English pang gamitin, no? Illegal talaga yung pag-kidnap kay Tatay Digong, yung pag-airlift sa kanya sa Hague, Netherlands. Kasi maski gamitin natin yung Rome Statute under Article 59, kailangan idaan through local courts. Kung gamitin nating Article 89 on surrender, no? Ang nakasaad po doon, based on applicable national law, yung surrender process. Sa ating applicable national law, kailangan meron kang warrant of arrest issued by a Philippine judge. Bago ka madakip, dapat yung issuance of warrant of arrest must be in compliance with the requirements on due process, that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. Lahat po ito hindi po nasunod, kaya labag sa ating konstitusyon, labag po sa Universal Declaration of Human Rights, labag po sa International Covenant on Civil and Political Rights. Kaya maski anong English pa ito, maski nga sa Rome Statute, illegal talaga yung ginawa kay Tatay Digong. Opo, attorney, bago lang si partner MJ, pwede ba rito na magkaroon ng oral argument o di kaya meron ba kayong inaasang oral argument
hinihiling ba ito or pwede ba ninyong hilingin ito? Kasi itong issue na ito, kung di ako nagkakamali, maaari bang first time ito? Kasi first time tayong merong inakusahan dyan sa ICC na magiging landmark case po, attorney. Ano po ang tahak nito? Well, this is a landmark case. I agree with you. Pero yung kailangan pa ba ang oral arguments? The issues are so clear na eh. Kasi parang hindi na kailangan ang oral arguments. This can be decided by the Supreme Court right away. Sa tingin ko lang ha, I may be mistaken and there may be contrary opinions on the matter. Oral arguments are only called by the Supreme Court based on its own discretion when there are matters that have to be clarified by it, no? So if the certain issues are so vague or it may be decided for or against the other, no? It needs guidance, no? Yan tinatawag ng Supreme Court yung oral arguments. Pero kasi dito sa tingin ko lang ha, pwede ako magkamali. The issues are very clear na labag talaga yun sa ating saligang batas. Labag yun maski sa Rome Statute. Labag yun sa International Covenant on Civil and Political Rights. Labag yun sa Universal Declaration of Human Rights. Kaya sa tingin ko, hindi na kailangan ang oral arguments po dito. Hi Dean, good evening. Sir, Good evening. ito pong timing, no? What do you say about this, sir? Pinagko-comment po yung administrasyon o yung executive department ng Supreme Court. And then after this, ito yung ginawa ng OSG. Oo nga, medyo timing talaga, no? Parang ang tingin ko dito, mayroong request siguro talaga ang executive department na mag-re-enter sila, no? Kasi bigla na lang ang DOJ daw ay ayaw na mag-represent. Wala naman tayong proof kung meron ngang communication talaga ang DOJ to the Solicitor General, no? And the timing is very, parang dramatic in the sense that yung investigation doon sa, flood control fund scandal ay hindi pa nagagawa. Para bang sa maraming nagdududa na ginagawa talaga ito para malihis yung ating atensyon doon sa main issues on corruption. Para ang mapag-usapan na naman si Senator Bato, si former President Rodrigo Duterte, itong ICC, para mawala yung atensyon natin doon sa ating problema. Ano ang ating malaking problema? Itong talamak masyado na korupsyon na dapat may mga nakasuhan na, dapat may mga napreso na ngayon. So yun lang, pwede ako magkamali, yun lang ang aking opinion. Opo. Pero of course, yung ibang mga kaibigan natin, baka meron din silang salungat na opinion. Ginagalang naman natin. Opo, sir. Suotin natin yung sombrero po ninyo bilang law school dean, teaching our future lawyers po, Dean, no? Itong ginawa ng OSG, ito ba yung lumilikha ng confusion sa justice system natin? Kasi alam naman natin din, nagre-rely tayo yung mga korte on stable and predictable institutional behavior. Kaya mayroon tayong mga precedents eh. Pero ito, sir, ibang nangyari. Anong tingin mo, sir? Yes, with due respect to the Solicitor General, no, kasama ko yan siya. Law Dean din yan si Darlene Berberabe. Yes, UP. At one time, meron nga kaming National Convention ng mga UP. Kami pang dalawa yung napicturan, no? Nagkasabay kami sa pagdating at na-picturan kami dun sa PALS National Convention. And she's highly intelligent. I respect her a lot, no? But in this case, itong nangyayari ngayon na parang may flip-flopping yung Solgen, no? Maybe that is her stand and maybe that is her way of expressing likewise the latest governmental intention or wish on the matter or policy on the matter, no? But it does not augur well to our system of laws because the office of the Solicitor General represents the government. It must have one voice and it must not have a flip-flopping voice. Otherwise, it would not, contribute to the stability of our laws, to the clarity of our legal stance.
Imagine in just a span of 6 to 8 months, mag-iba na ang stand ng Office of the Solicitor General. One can suspect, validly at that this new legal stance on the part of the Office of the Solicitor General may be a product of political pressure. So, of course, opinion ko lamang yan, pero sa mga nangyayari kasi ngayon, ay posible pong ganun ang nangyayari. No? Pero pwede rin ako magkamali. Yung argumento, sir, doon sa petition, no, ni former President Duterte, mukhang somehow, nai-strengthen ng hakbang ng OSG yung binanggit po natin sa ating petisyon na yung pamahalaan nga is quietly cooperating with the ICC. Tapos meron yung mga real risk na lumalabas, tulad ngayon si Senator Bato, may mga banta na arestuhin siya ng International Criminal Court, attorney. Yes, and ano yan, dalawang levels of attack yan. Una, yung admissibility issue, no? Kasi may mga korte pa tayo ngayon. Functional yung ating mga korte, justice system natin, tingnan mo si Saldico, gusto nga nilang ipauwi dito. Ipauwi nila dito para to face the music kasi may mga korte tayo dito. Pero nakakatuwa, si Senator Bato, kailangan dakpin para isurrender doon sa ICC. Ganyan ka, ganyan ka contradicting yung stand ng ating gobyerno, no? And ang sa tingin ko kasi is kung mananatili ito, iba ang mensahe nito sa ating mga constituents, no? Sana magkaroon tayo ng tiwala sa ating justice system. Kung may kaso sila against kay Senator Bato de la Rosa, pwede naman sila mag-file sa ombudsman, haharapin namin. Kung meron silang mga witnesses, no, na who will prove that he was really guilty in executing the extrajudicial policy of the former president, sige, file ng kaso dito sa Pilipinas. Kasi nga, ay meron pa tayong working judicial system. Bakit natin siya ipapunta doon sa banyagang korte na hindi na nga tayo party doon? At saka pangalawa, yung issue on continued government cooperation, kung basahin mo yung OSG, wala silang sinasabi doon, parang silent sila, doon sa DOJ pronouncement that the DOJ is continually processing witnesses to be presented in the ICC against PRRD. So, yung pag-process ng DOJ ng mga witnesses to be presented to the ICC is proof of continued cooperation, which is already proscribed. Dapat bawal na yan kasi hindi na nga tayo parte sa ICC, sa Rome Statute. So, dito sa reply na ipafile namin, isa-cite namin yan na parang hindi ata na-mention yan, or kung na-mention man ng Office of the Solicitor General, ay proof yan na may continued cooperation, and therefore, there is a judicial necessity, there is clear and urgent necessity on the part of the Supreme Court to sana na mag-grant yung aming TRO. Tsaka din, ang usaping batas ay hindi mo mailalayo sa usaping politika. Anong epekto nito, sir, sa political dynamics? Ngayon pong malapit na ang 2028 elections at yung, alam mo naman, sir, public opinion matters, political alliances nagsishift at napaka-politically charged and sensitive ang issue po ng ICC sa mayorya ng mga Pilipino. Yes. Well, in a way, parang advantage ito kina Senator Bato or sa mga Duterte, no? Kasi parang nangyayari dito masyado tayong underdog, no? Tinatakot tayo na may warrant of arrest at of course, kung ikaw naman si Senator Bato de la Rosa, bakit ka sabog yung mensahe ng gobyerno, hindi mo alam kung may warrant nga ba o hindi mo nga alam kung anong magiging rights mo kung kunyari meron talagang warrant kasi wala pang IRR yung surrender aspect, no? Siyempre,
you do not want to be arrested and you have to wait kung ano ba talaga ang pulisiya ng gobyerno. And ang nangyayari niyon sa mata ng taong bayan ay underdog tayo masyado, kawawa ang mga allied kay former President Rodrigo Duterte. And in a way, baka advantageous natin ito sa atin. Pero ang nangyayari naman, masyadong kawawa si Tatay Digong. Doon, nagkakasakit na sa doon sa prisuhan. Si Senator Bato de la Rosa ay hindi natin, he is forced to make himself unavailable, no? Simply because of the fact na sabog nga ang mensahe ng gobyerno, and ang nangyayari ngayon is sa mata ng taong bayan, masyado tayong inaapi. And yung perception na yan may translate into votes in 2028. Kasi ayaw ng mga Pilipino yung mapang-api at dumidepensa yung Pilipino doon sa mga inaapi. Sana nga, sana, inshallah. Opo, sir, hindi naman sa pinapangunahan po natin ang Supreme Court, no. Pero itong tanong na to, for the sake lang, sir, for educational purposes only. Anong yung bang pag naaprubahan o kinatigan ng kataas-taasang hukuman yung prayer po natin, ito ba ay makakapagpabalik sa presidente sa Pilipinas? Kasi ngayon, ang tingin ng taong bayan, Supreme Court na lang ang last bastion, no, ng batas. At pag pumanig yung Supreme Court na tinitingnan ng taong bayan bilang huling hantungan ng pag-asa na maibalik ang presidente, former president, ito may posible, attorney? Well, there is a possibility indeed. Kasi whatever decisions na ma-issue ng Supreme Court dito, ma-render ng Supreme Court, can actually be used as an additional argument in the ICC. Okay? Kunyari, mag-declare yung Korte Suprema na illegal yung pag-acquire ng jurisdiction kay kay PRRD. Magagamit ito ng ating mga lawyer doon sa ICC kasi they may be able to use the Esmail case decided in South Africa, and then as an additional argument dito din sa ating Korte Suprema, sinabi na hindi sumunod sa Article 59 in relation with, or in the alternative Article 89 of the Rome Statute, hindi na follow yung Article 8 ng Universal Declaration of Human Rights, hindi na follow yung Article 9 of the ICCPR, no? So, magagamit ito doon sa ICC. And besides, kung mag-rule yung Korte Suprema sa atin, posible din kasi na i-direct yung DOJ or DFA for that matter to make the necessary communication to the ICC, no? I-direct sila na maggawa kayo ng mga communication to the ICC and formally inform the ICC na mali yung pagproseso namin sa pagdakip kay PRRD. Hindi namin na-follow yung 1987 Constitution at saka criminal rules of procedure namin. Hindi namin na-follow yung Article 59 or in the alternative Article 89. So, doon sa communication na iyon, it can be one of the basis of the ICC na baka sasabihin ng ICC, uy, mali pala talaga tayo. Uy, ipauwi na natin ito kasi wala tayong jurisdiction dito. It is a possibility, a legal possibility. Opo, attorney, doon kung halimbawa, no, kasi sabi naman natin na sakaling magkaroon ng paborableng desisyon ang kampo ni FPRRD, tapos nagkaroon ng itong recently lang na desisyon na talagang flight risk para sa kanila, hindi ba siya ito magbabangga rin? Kasi hindi nila pinayagan na magkaroon ng interim release kasi nga doon sa mga pinupunto ng kampo ni FPRRD para sa kanila, parang hindi mabigat. Kumbaga may banta pa rin na pwedeng magtago, pwedeng hindi na bumalik or tumakas dahil nga sa ano pa rin sinasabi nilang connection, ganito, ganyan na attorney, hindi ba siya ito magbabangga sakaling magkaroon naman ng paborableng desisyon dyan sa Korte Suprema na, oy, ibalik nyo muna sa amin si former president, back to zero tayo, idaan natin sa tamang proseso, dadaan sa local courts natin dito at kung ano-ano pa, attorney?
Well, sa tingin ko hindi kasi ang issue kasi dito na pinag-uusapan natin ay issue on jurisdiction. As a matter of fact, it is still pending in the ICC, no? Yung na-resolve lamang ng appeals chamber is the issue on interim release, which by the way is interlocutory, ha. Anong ibig sabihin yan? Hindi pa final po 'yun, no? Kung merong mga supervening events na mag-prove na si what you call this, si PRRD ay malubha na talaga yung kanyang kalagayan, pwede na naman after 120 days or so, mag-file ng panibagong motion yung defense na iba na talaga ang kalagayan ni Presidente Duterte, mag-file na naman ng interim release. Pero ang sinasabi ko po ay yung issue on jurisdiction under Article 127 of the Rome Statute. Kasi nga, kung makumbinsi talaga natin ng ICC yung na hindi nila nagawa yung investigation ng pretrial chamber within the 1-year period from the time when we submitted our notice of withdrawal to the ICC, since walang proper or investigation that can trigger the residual jurisdiction of the ICC, then posible talaga na baka decide din ang ICC na wala silang jurisdiction at saka dagdagan pa ng desisyon ng Korte Suprema na sasabihin ng Korte Suprema na mali talaga yung pagdakip kay Tatay Digong at saka magsabi din ang Korte Suprema na wala na tayong obligasyon doon sa Rome Statute kasi nga hindi nagawa yung proper acts that can trigger the residual jurisdiction of the ICC, then such decision of the Supreme Court can be used by our lawyers in supporting the argument that the ICC has no more jurisdiction in the Philippine situation. Posible yan. Opo, huli na lang mula sa akin, sakali pa rin na magkaroon ng paborableng desisyon mula sa Korte Suprema at yan nga yung nakikita nating posibleng senaryo po, attorney. Sino po yung mananaig sa dalawa? Halimbawa, kung magmatigas din yung ICC, considering nasa kanila ang poder ngayon, kung dito sa ating bansa, ang pinakamataas, yung Supreme Court, walang masisay yung mga lower courts po natin. Pero sa pagitan po sa dalawa, kung magmatigas yung ICC, ito yung sinasabi ng Supreme Court na may problema, and ang involved dito ay isang Filipino citizen, ano po yung nakikita niyo yung pagresolba po dito, attorney? Sige. Klaruhin natin yan ha. Dito sa Korte Suprema, it is supreme in the Philippines and within Philippine jurisdiction. So kung sasabihin ng Korte Suprema, okay, mali yung pagdakip kay Tatay Digong. Wala na tayong obligasyon doon sa Rome Statute, yung residual jurisdiction under Article 127 ng Rome Statute ay hindi na applicable dito. Okay, magsasabi sila. At i-direct niya yung mga executive officers, DOJ, file kayo ng communication doon sa ICC na mali yung pagdakip, wala na under Philippine law, under Philippine dispensation, ang Korte Suprema nag-decide na wala na tayong obligasyon. Dapat ipaalam ninyo yan sa ICC. Mandated yung ano niyan, pwede ma-direct yung ating Philippine officials. Pero all of those communications are only, I must admit also, are only directory, no? Meaning, hindi yon mandatory na i-accept din ng ICC because it has its own processes. Posible na maski magpadala ng communications doon yung mga Philippine government officials pursuant to the order of the Supreme Court, posible na hindi rin i-follow ito ng ICC because it has its own independent processes. So kailangan kung mangyayari yan, mag-regroup tayo at mag-isip ng iba't ibang paraan paano natin makumbinsi yung ICC. And if you note in the past, hindi ko na lang sasabihin dito kasi naka-promise po ako doon sa mga lawyers natin doon sa dala ako ng mensahe that I will not comment on the substantive matters there, okay? Because I am the lead counsel in the Philippines and my declarations may have
some effect there, no? Pero if you know, meron ako lecture noon sa Cebu na yung mga possible courses of action sana natin, no? Hindi ko na lang po ulitin kasi nakapromise na nga po ako kasi it might affect the proceedings in the ICC. Opo, siguro bilang panghuli na lang, attorney, ano na lang po ang magagawa ng simpleng Juan de la Cruz, lalo na yung mga naniniwala sa pamumuno ni former President Rodrigo Duterte kasi bumaba po siya ng may mataas na grado. Ibig sabihin, sumasang-ayon yung nakararaming mga Pilipino sa klase po ng kanyang pamumuno. In fact, marami pang ang ugong na pwede siyang tumakbo pang Vice President, hanggang sa may senador, hanggang sa nahalal siya bilang alkalde po ng lungsod po ng Davao. Ibig sabihin, talagang hindi sila naniniwala dito po sa mga akusasyon laban sa dating Pangulo at ginagawa lang niya yung dapat na gawin para sa kapakanan ng nakararami. Minsahin niyo na lang po sa kanila, attorney. Well, ang unang mensahe ko talaga, no, never cease prayers. No? Kailangan magdasal tayo sa aming mga Muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kailangan tayo magdua palagi, no? That miracles would happen para makauwi dito si Tatay Digong. Wala talagang ibang paraan nito kundi magdasal tayo at magdasal para let us storm the heavens with prayers, no? Pati na rin isali natin na makalabas din si Pastor Apollo Sikibuloy. Pangalawa, alam nyo ba na pwede rin mag-communicate yung ating mga, what you call this, yung ating mga citizens doon sa ICC, no? Under Article 103 of the Rome Statute, you can actually send out communications, no, to the ICC. Kung gusto nyong sumulat, pwede po kayong sumulat, pero mas maganda sana na may mga basihanan talaga kayo para makonsider ito ng ICC. Kung may mga legal arguments kayo, may mga ebidensya kayo na walang kasalanan talaga si Tatay Digong, you can do that, no? And para naman makita ng ICC, dami namang nagsusulat pala sa daming nagmamahal kay Tatay Digong, no? For all we know, it might have an effect. Of course, parang suntok sa buwan yan, pero that is also a remedy likewise. And let us continue to voice out our opinion. Hindi po tayo mananahimik para malaman po ng ating gobyerno na hindi talaga tayo sang-ayon doon sa pagkidnap po kay Tatay Digong. Let us continue to assert our rights, our freedom of speech, and of our freedom of expression para malaman not only by our government but also of ICC justices na hindi talaga sang-ayon ng mga Pilipino yung pagkidnap kay Tatay Digong. Yun po ang mga naisipan ko pong mga paraan. At saka aside from doon sa lectures na ginawa ko doon sa Cebu, which I cannot explain for reasons that I have already stated. Attorney, dagang salamat sa imong oras o higayon. Good evening and good night po, attorney. Thank you, sir. Maraming salamat din po. Maraming salamat. Si Attorney Israelito Torion, ang Dean po ng Jose Maria College Foundation Inc., College of Law, dyan po sa lungsod ng Davao, legal counsel din po sa Supreme Court petition para po sa kay FPRRD. Napag-usapan po natin samot-saring issue, lalo na itong pahayag po ng OSG na sila po isisingit at magiging taga-depensa po sa panig po ng mga government officials na pinagpapaliwanag din po or hinihingan ng posisyon ng Korte Suprema.